Peace be with you, the name of our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight is the only gospel of God, our acceptance. Acceptable is a topic for tonight. Our topic for tonight, only gospel, our Lord Jesus Christ is our acceptable. Is that the topic for tonight? The gospel, our Lord Jesus Christ. Kasi marami pong marami po kasing napahihingkayat sa mga church, sa mga templo, di ba? Marami pong napahihingkayat sa mga bahay panalanginan o saka baka matukso po kayo sa mga bahay panalanginan, ganun po. Dapat po ang tinatanggap po natin yung gospel po ng Panginoong Yesus, yun po. Hindi po yung mga kasi baka maligaw kayo sa mga pagtanggap sa aral. Tanggapin nyo yung baka tanggapin nyo yung mga yung magagandang templo na hingkayat kayo o bahay pala ng ina na natutokso kayo sa mga templo. Hindi po yun. Ang pinatatanggap po sa atin ng Diyos, yung kanyang sugo at saka yung gospel ng Panginoong Yesus. Yun po yung pinatatanggap sa atin ng Diyos. Hindi po yung templo, hindi po yung bahay palanginan ang pinatatanggap ng Diyos. Wala pong kwenta yung yung templo, yung bahay pala ng inahan, wala po yun. Dapat tatanggipin po natin yung aral ng Panginoong Yesus, hindi po yung bahay pala lang inan. Wala pong kwenta yun. Kasi hindi po makapagliligtas sa atin yung bahay pala lang inan, hindi po. Ang makapagliligtas po sa atin yung kanyang mga aral, yun po yung tatanggapin natin, yung aral ng Diyos. Hindi po yung nakita mo yung templo, yung bahay panalangin na nainganyo ka na, naakit ka na, hindi po. Kailangan po yung aral po yung tinatanggap natin sa Diyos, hindi po yung templo. Huwag po yung templo. Huwag po yung church ang ating tatanggapin. Ganun po. Ang tatanggapin natin, yung aral ng Diyos, o yung aral ng Diyos po ang tatanggapin natin, saka yung sinugo niya, yung ebanghelyo. Hindi po yung, huwag po yung nakita niyo yung magandang bahay palalanginan. Tapos yun ang tatanggapin niyo dahil maganda yung kanilang house of prayer, o wala po yun. Susunugin ng Diyos yun, yung lahat ng nasa sanlibutan. Yung tatanggapin niyo po natin sa Diyos, yung kanyang mga aral. Yung aral po, doon po tayo mananatili sa aral ng Diyos. Hindi po yung mga nakita mo yung bahay panalanginan, kala mo tunay na, hindi. Pagka po kasi may nagdagdag sa utos ng Diyos, o hindi po kanya yon, hindi po sa Diyos yung mga may nagdadagdag sa aral ng Diyos. Yung may nagdagdag sa utos, sa aral, hindi po yun ang ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa 1:17.
Kung ang sino man tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala na ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Ang nagsasalita sa ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. O yun o, pagka wala sa aral ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus, no, hindi utos ng Diyos na lumabas sa kanyang bibig, hindi po Ebanghelyo ng Panginoong Diyos yun, ng Panginoong Yesus. Yung mga nagdagdag po sa aral, hindi po. Kailangan yung aral po, yung galing lang po sa bibig ng Diyos. Ayun po, yung mga tinuturo, yun ang galing lang po sa bibig ng Diyos. Yun po ang sabi ng banal na kasulatan. Kasi sabi rito, ang nagsasalita sa ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. O yun o, yung mga nagdagdag po sa aral, ganun. Hindi po sa Diyos na Ebanghelyo yun, ng mga nagdagdag sa aral, hindi po. Kaya nang sabihin mo, ikaw yung ibong mandaragit, ikaw yung sugo sa huling araw, o hindi po sugo ng Diyos yung mga ganyan. Ganun, hindi po. Marami kasing mga bulaan, di ba? Yung mga nagdagdag sa aral, hindi po Ebanghelyo ni Kristo yon ng Panginoong Yesus. Kailangan yung aral lang ng Panginoong Diyos ang itinuturo, ganun po, yung tunay na Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Pagka iba po ang tinuturong aral na hindi po lumabas sa bibig ng Diyos o hindi po sa Diyos yun, huwag po kayo maiengganyo sa mga malalaking church, kapilya, huwag po. Kasi ang templo ng Diyos, tayo na po yung templo ng Diyos. Yung tao na po yung templo ng Diyos, hindi po yung bahay palalanginan, hindi po yun. Kasi lahat ng sasanlibutan, susunugin yan ng Diyos eh. Susunugin yan. Hindi po yun. Kailangan yung aral lang po, yung tatanggapin natin, yung aral lang po ng Diyos, yung lumalabas sa bibig ng Diyos po. Yung pong tamang aral, yun po yung tunay na Ebanghelyo. Pero pag kami dagdag sa utos, sa aral, hindi po. Mga bulaan po yun. Kasi maraming bulaang propeta na nagsilabas sa sanlibutan. Pagka yung sinabi niyang siya'y sugo sa huling araw, o mga bulaan po yun. Sa yung Jesus, o sa yung Jesus, mga bulaan po yun. Kasi marami pong lumitaw na mga bulaang propeta. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa unang 1:4-1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. O yung espiritu po kasi ng Diyos, yun po yung mga aral ng Panginoong Yesus, yun po yun. Yun ang espiritu. Kailangan yung aral lang po ng Panginoong Yesus ang itinuturo. O pagka nagdagdag sa aral, hindi po gospel ng Panginoong Yesus yun. Mga bulaang propeta po yun. Yun po yung tunay na aral ng Diyos, yung gospel lang po ng Panginoong Yesus. Yung mga tinuturo niya. Pero pagka yung ibang aral lang ituro, o may dagdag sa utos, o hindi po Ebanghelyo ng Panginoong Yesus yun. Ang pinatatanggap sa atin kasi ng Diyos, yung kanyang aral, o yung kanyang sugo, yun po yung tunay na sugo ng Diyos, yung nananatili lang po sa aral ng Panginoong Yesus. Ganun po. Yun po yung tunay na espiritu. Sabi ron, huwag niyong paniwalaan ng bawat espiritu, kundi inyong subukin ng mga espiritu. Kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ang espiritu ng Diyos, yun po yung kanyang aral, yung salita niya. Kailangan yung tinuturo, mga
Yung tinuturo, mga salita lang po ng Panginoong Yesus, o nasa Biblia lahat, ganun po. Hindi po siya nagdadagdag sa mga utos, sa mga aral. Ayun po, sabi nga ng Panginoong Yesus, ang sinasilita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Yun, mga kailangang salita lang ng Panginoong Yesus ang tinuturo. Ayun, dapat natin tanggapin yung aral lang ng Panginoong Yesus. Ganyan po. Wala na pong iba. Kasi pagka yung natutukso ka lang sa mga malalaking church, malalaking kapilya, hindi po yun. Kasi lahat ng sa sanlibutan, igigiba ng Diyos yun eh. Igigiba ng Diyos lahat yun. Yung mga nasa sanlibutan na church, igigiba ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos na inaalala mo yung mga bagay na nasa sanlibutan. Ayaw niya. Gusto ng Diyos siya yung inaalala natin, yung siya iniisip natin, o ganun. Sabi nga, ibigin mo ang Panginoon Diyos mo ng buong kaluluwa mo, ng buong isip mo, ng buong isip mo, ng buong lakas mo, di ba sabi? Ayun, gusto ng Diyos yung inaalala natin siya. O, paano natin aalalahanin ng Diyos? Nasa langit siya. Yung mga utos, pagka inaalala po natin yung utos niya, o naalala rin tayo ng Diyos, ganun po yun. Kasi ito po sabi ng Diyos dito sa Marcos 12:28. Ito po sabi ng Diyos sa Marcos 12:28. Yun po yung dapat inaalala natin, hindi po yung mga malalaking kapilya, malalaking church. Kasi susunugin ng Diyos yun eh. Ayaw ng Diyos yung meron tayong nilalagak natin yung isip natin sa bagay na pansanlibutan. Ayaw niya po nun. Ayaw niyang tignan natin yung mga ganun. Dapat doon tayo nakatingin sa Diyos, sa kanyang mga aral, sa kanyang mga salita. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito po sa Marcos 12:28. At lumapit ang isa sa mga eskriba na nakarinig ng kanilang pagtatalo. At palibasay nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila. Ay tinanong siya, ano ang baga ang pangulong utos sa lahat? Sumagot si Jesus, ang pangulo ay pakinggan mo o Israel. Ang Panginoon natin Diyos, ang Panginoon ay iisa. Ayan o. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo yung kapwa na gayain ng iyong sarili. O walang ibang utos na higit sa mga ito. Ayan o, gusto ng Diyos yung isip puso natin sa Kanya nakapokus, ganun po ba? Hindi sa mga kapilya-kapilya. Ayaw ng Diyos yung meron tayong tinatandaan na ganun. Sabi nga ng Diyos, huwag yung ilagak yung inyong pag-iisip sa bagay na nasa lupa, di ba? Sabi niya, ilagak nyo yung pag-iisip sa langit, sa nangaitaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kasi yung mga templong yan, mga bahay panalanginan na yan, susunugin ng Diyos yan sa paghukom. Huwag ilalagak yung isip nyo dyan sa mga bahay panalanginan, sa templo. Kailangan ilagak natin yung isip natin sa Diyos. Yung sabi niya, ibigin mo ang Panginoong Diyos mo, na buong puso mo, na buong kaluluwa mo, na buong lakas mo. Ganon. Yun po, baka kasi kayat kayo sa mga, maganda yung church namin, ganon. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Sabi nga ng Diyos, manatili ka sa bagay na iyong pinag-aralan, sa pinagkaroanan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutunan. O dun tayo, yun ang sinasabi ng Diyos, yung lagi nating iisipin siya, yung kanyang mga salita. Sabi nga, ibigin mo ang Panginoong Diyos mo, na buong kaluluwa mo, na buong lakas mo,
na buong pag-iisip mo. Ayun, wag natin ilalagak yung ating isip sa mga malalaking church, malalaking templo. Hindi po makapagliligtas yun. Kailangan nakapokus po tayo sa aral ng Diyos. Yung isip natin, o nakatingin sa kanyang mga utos, sa mata natin, ganun. Yun po yung makapagliligtas sa tao, tapos may gawa. Hindi po yung mga malalaking kapilya, kasi igugu ng Diyos yun titibagin yun Nung tinanong nga siya ng mga apostol, nung nasa lupa, di ba, sabi niya, sabi ng Panginoong Yesus dito, ito sabi ng Panginoong Yesus, dito po sa Lucas 21. Pero itong istoryang to, nangyari na to, no? Nangyari na. O yung templo doon nung una, nagiba, di ba? Nagiba yung templo ng unang iglesia. Kasi nga, hindi naman yun ang makapagliligtas yung bahay panalanginan, hindi po. Ang makapagliligtas, yung salita ng Diyos, na natanim sa puso mo, na sinunod mo, yun po. Pero yung mga bahay panalanginan na magagara o magaganda, hindi po makapagliligtas yun. Ayaw ng Diyos na ilagak natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na yon, sa mga nasa sanlibutan. Gusto niya nakalagak yung pag-iisip natin sa Kanya. Sa Kanya. Paano natin ilalagak yung isip natin sa Diyos? Yung iniisip natin yung Kanyang mga salita, sinusunod natin yun, ganun. Para isip natin, nasa Diyos po, yun yung gusto ng Diyos. Kasi mga bahay panalanginan yan, gigiba ng Diyos yan. Ito muna, basahin ko muna sa inyo rito sa sa Deuteronomio 7. Basahin ko muna rito sa inyo sa Deuteronomio 7. 1. Ayaw kasi ng Diyos yung meron tayong inaalala sa bagay na nasa sanlibutan, o ayaw po nun. Yung meron kang inaalalang templo, hindi po yun. Kasi tayo po yung templo ng Diyos, basta sinusunod natin yung utos. Ito po sabi ng banal na kasulatan, Basahin ko muna sa inyo rito sa Deuteronomio 7, 1 hanggang 5. Pagkapapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinaroroonan upang ariin at palalayasin ang maraming bansa sa harap mo, ang Heteo at ang Jebuseo at ang Amoreo at ang Kananeo at ang Pariseo at ang Heteo at ang Jebuseo, na 7 bansang malaki at mga lalong makapangyarihan kaysa iyo. At pagka sila ibibigay sa harap mo ng Panginoon mong Diyos, at iyong sasaktan sila, ay lubos mong ang lilipulin sila. Huwag kang makikipagtipan sa kanila, ni huwag mong pagpapakitaan ng kawaan sila. Ni mag-aasawa sa kanila, ang iyong mga anak na babae ay huwag mong pag-aasawain sa kanyang mga anak na lalaki, ni ang kanyang anak na babae ay huwag mong pag-aasawain sa iyong anak na lalaki. Sapagkat kanyang iiwalay ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin, upang sila ay maglingkod sa ibang mga Diyos. Sa gayon, mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo at kanyang lilipulin kang madali. Kundi ganito ang iyong gagawin sa kanila, iyong gigiba ang kanilang mga dambana at iyong pagpuputulin ang kanilang mga haligi na pinakaalaala. At iyong ibubuwal ang kanilang mga sera at iyong susunugin sa apoy ang kanilang mga larawang inanyuan. Ayaw ng Diyos yung may inaalala tayo sa lupa, yung isip natin na nakapokus dun sa templo, sa bahay panalanginan. Ayaw niya, dito, sabi, igigiba, yung pinakalaala, sabi rito, di ba? O susunugin sa apoy. Ganon, ayaw kasi ng Diyos yung mga, meron tayong inaala-alang, mga bagay na nasa lupa, o ayaw po nun. Ayaw po ng Diyos ng gano'n, yung meron tayo inaalalang gano'n. Yung may inaalala natin yung templo, tinitignan natin yung church, o ayaw ng Diyos nun. Kasi susunugin ng Diyos yung sanlibutan yung mga lahat sa bagay rito. Gusto ng Diyos yung isip natin, puso, mata, nakapokus sa Kanya,
sa kanyang mga utos, sa kanyang mga salita. Huwag po sa bagay na pansanlibutan, yun po yung sabi niya. Oh. Kasi rito, ayaw ng Diyos na meron kang pinakaala-alang tinatandaan na dako, ayaw ng Diyos yun. Ito sabi, basahin ko sa inyo muli rito. Sa 7:5, kundi ang iyong gagawin sa kanila, inyong igigiba ang kanilang mga dambana at iyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi na pinakaalaala. Ayaw ng Diyos yung meron tayo naalalang mga haligi, mga kung ano, mga templo, ayaw ng Diyos yun. At iyong ibubuhal ang kanilang mga asera at iyong susunugin sa apoy ang kanilang mga larawang inanyuan. Ayaw ng Diyos nun yung merong larawang inanyuan, may tinatandaan mo kung ano yung bahay panalanginan, hindi po yun. Ang gusto ng Diyos, ibigin natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Yun, ganun po. Paano natin siya maibig ng ganun, ng buong pag-iisip? Yung kanyang salita, yun po yung dapat nating inaalala at sinusunod. Yun po. Kasi yung mga sanlibutan, susunugin ng Diyos yan yung mga bahay panalanginan na magaganda dyan, susunugin po ng Diyos yun. Iwawasak niya lahat yung nasa sanlibutan. Hindi po makapagliligtas yun. Ang makapagliligtas sa atin yung kanya pong aral, yung kanyang salita. Yun po yung dapat nating tinitignan, iniisip. Yun po yung gusto ng Diyos. Kasi susunugin ng Diyos yan kasi nangyari na yan nung nagkatawang taong Panginoong Hesus, di ba? Nagdiba yung templo ron nung kapanahunan. Kasi nga hindi naman makapagliligtas sa tao yung templo, yung bahay panalanginan. Hindi po. Hindi mo makakapagligtas dyan. Yung bahay panalanginan. Ang makapagliligtas yung aral ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Hindi po yung bahay panalanginan. Ito sabi ng banal na kasulatan, dito po sa 19. Dito po sa 19 ng Lucas. Ito po sabi ng banal na kasulatan. 19 ng Lucas 41. At ang malapit na siya, nakita niya ang bayan at ito'y kanyang tinangisan na sinasabi, kung sa araw na ito ay nakikilala mo sana sa iyong sarili ang mga bagay na nangukol sa iyong kapayapaan. Datapat ngayon pawang nangatatago sa iyong mga mata, sapagkat darating sa iyo ang mga araw na babakuran ka ng mga kuta ng mga kaaway mo at kukubin ka at gigipitin ka sa magkabi-kabila at ilulugso ka sa lupa at ang mga anak mo na nasa loob mo. At sa iyo hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato. Hindi mag-iiwan sa bato sa ibabaw ng kapwa bato. Guguho yung templo, sabi rito. Patuloy ko po. Sapagkat hindi mo nakikilalang panahon na sa ipagdalaw. Yung pumunta kasi ang Panginoong Hesus dito sa sanlibutan, di ba may templo ron? Yun yung tinutukoy ng Panginoong Hesus dito na gigiba yung kanyang templo dahil hindi siya sumampalataya sa Panginoong Hesus. Sabi nga ng Panginoong Hesus dito, nakikita mo yung templong to, kapwa igigiba ng Diyos, sabi rito. Ito sabi ng banal na kasulatan, dito naman sa Lucas 21:5. At samantalang sinasalita ng ilan ang tungkol sa templo, kung paano ito'y pinalamutian ng mga gagandang bato at mga hain, ay kanyang sinabi, tungkol sa mga bagay na ito, iyong nakikita ay darating sa mga araw na walang maiiwan sa dakong ito, sa isang bato, sa ibabaw ng kapwa bato, na hindi ibabagsak. Ibabagsak kasi yan ng Diyos, yung mga templo-templong bahay panalangin na magaganda. Hindi po makapagliligtas sa tao yun. Ang tunay na gospel ng Diyos, ano po yung dapat tanggapin natin, hindi yung mga nakasama ka lang sa kanila, di ba? Dahil sa magagarang kapilya nila, magagandang church nila, di ba? Magagandang
panalangin. Hindi po yun. Huwag po kayo mahingkayat dun sa ganung bagay na magagandang bahay panalanginan. Kasi, igigiba yun eh. Nangyari na yun, di ba? Ito sabi ng, nung pinako ang Panginoong Yesus sa krus, o nagiba yung templo dun, di ba? O nagiba. Kasi nga sabi ng Panginoong Yesus eh, walang matitira dyan sa ibabaw ng kapwa bato, no? Sabi niya, datay kapwa iguguho. O yun, wag po tayong magtitiwala ron sa mga bahay panalanginan, sa mga templo, ng mga gara. Hindi po yun. Hindi po yun makapagliligtas sa atin. Ang makapagliligtas po sa atin yung aral ng Panginoong Hesus. Yung kanyang mga salita, ayun, sinusunod natin. O ayaw ng Diyos na ilagak natin yung puso natin dyan, yung isip natin, ayaw niya. O basahin ko sa inyo muli rito, no? Kasi iguguya mga kapi-kapilyang yan, mga moski-moski na yan, igigiba ng Diyos yan eh. Hindi po yun makapagliligtas sa tao. Ang makapagliligtas sa tao, yung aral, yung salita, yun po yung tunay na ebanghelyo ng Panginoong Yesus na hindi nagdagdag sa aral, hindi nagdagdag sa utos. O, inaral mo yung sugo mo, o wala yun. Dapat hindi mo inaaral yung sugo mo. Inaaral mo yung Ama sa Panginoong Yesus, yung kanyang mga utos. O kung may nagdagdag sa aral, o mga hindi po ebanghelyo ng Panginoong Yesus yun, hindi po. Mga bulaan po yun. O basahin ko sa inyo muli, no? Kasi hindi makapagliligtas yung templo, no? Yung bahay panalanginan. Kahit na sabihin mo mag-gara yan, ayaw nga ng Diyos na ilagak natin yung pag-iisip natin sa bagay na pansanlibutan, eh. Sabi ng Diyos, eh. Ito sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko sa inyo muli. Kasi magagarang temple yan, ititibag ng Diyos lahat yan. O, tutunawin niya yung sapoy. O, di ba? Ito, basahin ko sa inyo muli rito. Sa may Lucas 21:5. Patuloy. At samantalang sinasalita ng ilan ang tungkol sa templo, kung paano ito'y pinalamutihan ng magandang bato at mga hain, ay kanyang sinabi, tungkol sa mga bagay na ito inyong nakikita, ay darating ang mga araw na walang maiiwan dito isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. O kita nyo, ibabagsak ng Diyos yan eh, yung mga garang templo nilang pinagmamalaki. O, kasi huwag nyo natin ilagak ang isip natin yan, ayaw ng Diyos. Hindi makapagliligtas po yun yung templo, yung bahay panalanginan mo. Hindi po. Ang makapagliligtas yung aral po ng salita ng Diyos. Yun po yung dapat natin tanggapin. Doon daw tayo mananatili. Ganon. Yung aral niya, binubulay natin araw at gabi. Yun po yung tamang aral ng Diyos. Na makapagliligtas ng ating kaluluwa, di ba? Ang salitang itinanim, na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Yun, doon po natin ilalagak yung ating paningin. O yung paningin ng ating mata, puso, ganon, ng isip. Kasi pagka nakatingin tayo doon, iniibig natin ng Diyos, nakikita natin ng Diyos. Ganun. Yun po yung ibig sabihin nun. Kasi nga, yung Diyos, di ba, nasa langit, di ba? O, naalala natin siya kung nasa atin yung kanyang utos. Ganun po. Kasi hindi makapagliligtas po yan. Yung mga kapikapilya, hindi po yun. Ayaw ng Diyos na ilagak natin yung mga puso't isipan natin sa mga bagay na pansanlibutan. Ayaw niya. Kailangan yung isip natin, puso, nakapokus lang sa kanyang mga salita, sa kanyang mga aral. Ganun po, ito ang sabi ng banal na kasulatan. Ayaw ng Diyos yun na inaalala mo yung templo, o inaalala mo yung bahay panalangin, ayaw niya. Iwawasak ng Diyos yun eh, yung mga bagay na pansanlibutan. Hindi po makapagliligtas yun. Ang gusto ng Diyos na isipin, yung kanyang mga aral, yun po. Yun po yung gusto ng Diyos na isipin natin. Ito sabi po ng banal na kasulatan, no? Dito po sa Kolosas 1:3-2. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nga sa itaas. O yun, no? Hanapin natin yung mga bagay na sa itaas, sabi ng banal na kasulatan.
patuloy ko po, na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo yung pag-iisip sa mga bagay na nga sa itaas, sa mga bagay na wag sa mga bagay na nga sa ibabaw ng lupa. O yun, no? Ayaw ng Diyos isipin natin yung mga bagay na sa ibabaw ng lupa, di ba? Di ba yung mga bahay panalanginan na yan, mga nasa ibabaw ng lupa yan, di ba? Ayaw ng Diyos na isipin natin yan, kasi lahat yan, tutunawin ng Diyos yan, Gusto ng Diyos, ilagak natin ating isip sa mga bagay na sa itaas, sa langit po, yun po, hindi po yung nakita mo yung kapilya, nakita mo yung moske, maganda. Hindi po makapagliligtas yun. Ang makapagliligtas po yung aral. Kaya wag dati ilalagak po yung ating puso't isipan sa mga bagay na sa templo o sa lupa. Ito sabi ng banal na kasulatan, di ba? Basahin ko sa inyo muli, no? Tapos papatuloy ko. Kung kayo ngayon muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nga sa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nga sa itaas, huwag sa mga bagay na nga sa ibabaw ng lupa. Di ba yung bahay panalanginan nasa ibabaw ng lupa yan? Ayaw ng Diyos yun. Kailangan ng iniisip natin yung kanyang mga aral, mga salita, yun po. Hindi po yung mga panalanginan yan, hindi po yan. Ganun po, yun po yung sabi ng Diyos. Ayaw ng Diyos na isipin natin yan, o ayaw niya. Kasi tayo na po yung templo ng Diyos Tayo po yung templo ng Diyos, yung mga may tatak ng Panginoong Hesus. Hindi yung ayaw niyang isipin natin yung mga bagay na sa sanlibutan. Ang gusto ng Diyos na isipin natin siya. Paano natin isipin yung siya? Wala naman siya. Isipin natin yung kanyang mga aral, yung mga utos. Ganun po yun. Para naiisip natin siya, ganun po. Pag iniisip natin yung kanyang mga utos, salita, yun, iniibig natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ito sabi ng banal na kasulatan, dito po sa Ecclesiastes. Ito po ang sabi sa Ecclesiastes. Yung inaalala natin yung kanyang mga utos, kanyang mga salita. Ayun, kasi pag inaalala mo yung salita ng Diyos, malabo kang magkasala, ganun po yun. Yun. Hindi ka magkakasala, no, kasi naalala mo siya Naalala mo yung mga aral niya, mga utos niya. Yun po yung dapat nating doon po ilalagak yung pag-iisip. Yun po yung pag-ibig sa Diyos. Yung meron tayong utos niya, inaalala natin. Ito sabi po ng banal na kasulatan. Ito sa may Ecclesiastes 12:1. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo. Siya yung gusto niyan, yung Diyos ang gusto natin niyang alalahanin. Paano natin maalala ang Diyos? Hindi natin siya nakita. Yung salita, pag inaalala natin yung mga aral niya at utos, naalala natin yung Diyos noon, ganun po. Ganun po yun. Yun po yung pinatatanggap sa atin, yung gospel ng Panginoong Hesus. Hindi po yung gospel na kapilya, kung ano man to dyan, kung anong pahay palanginan. Huwag po yun, kasi ikikiba ng Diyos lahat yun tutunawi sa apo yan. Kaya inaalala natin yung mga utos ng Diyos, yung ganun po. Basahin ko sa inyong muli, tapos papatuloy ko. Dito po sa Ecclesiastes 12:1. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo, sa makarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masasamang araw, at ang mga taon ay lumapit. Pagka yung sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Yung iba walang kaluguran sa aral ng Diyos, Pero yung makapagliligtas sa tao, yung kanyang aral, yung binubulay natin araw at gabi, ayun kasi utos ng Diyos yung inaalala natin yung utos, ganun. Yung po yung tatanggapin natin gospel, yung maturong ganun, hindi po yung
Kasi may nangangaral ng ibang Jesus, no? Tapos nagdadagdag ng may nag-aaral ng ibang Jesus eh. Tapos nagdadagdag ng aral, nagdadagdag ng utos. O di ba? Hindi po gospel ng Panginoong Jesus 'yun. Yung mga kung ano-ano pinagdadagdag ng utos. Kasi may mga nangangaral ng ibang Jesus. Ito sabi ng banal na kasulatan dito po sa ano. Yung mga nangangaral na ibang Jesus na 'yan, katulad niya, di ba may pastor na nagsabi, siya raw si Jesus. O yun, mga bulaan yun. May nangangaral ibang Jesus eh. Tapos may nangangaral lang Jesus dyan. Tao naman, o di ba? Tao naman, di ba? O, tao naman. Pero yung Panginoong Jesus, siya yung Holy Spirit na tatak natin. Siya yung Holy Spirit na tatak natin. Yun po yung pangalan ng Ama, ng Anak, iisa lang. O, papayag ba kayo yung tatak natin, Holy Spirit, Jesus Christ, tapos yung pangalan ng Ama sa langit, iba? Hindi, magkapapangalan po sila, tatlo. Ito, kasi may mga nangaral ng Jesus eh. O, di ba, may nangaral ng Jesus dyan, tao. O, may nangaral naman ng, may pastor naman dyan, sabi niya, siya si Jesus, di ba? O, ganun, no? Kaya sabi ng Diyos dito, hindi po yun yung ebanghelyo ng Panginoong Jesus, hindi po yun. Yung mga nagpapahayag na siya yung Jesus, nagpapahayag na siya yung Jesus nila tao, o hindi po ebanghelyo ng Panginoong Jesus yun. Sabi nga ng banal na kasulatan, di ba? Ang nagsasalita sa ng kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. O salita lang nila yun eh. Hindi lumabas sa bibig ng Diyos. O pagka hindi lumabas sa bibig ng Diyos, salita lang nila yun, yung mga bulaan po yun. Huwag kayo maniniwala ron. Kasi maraming nagsilabas na bulaang Kristo, bulaang Jesus. Ito, basahin ko sa inyo rito. Sa 2 Korinto 11:3. Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan. Ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip kay Kristo ay pasamain. O, sapagkat kung yaang paparito ay mangaral ng ibang Jesus. O, marami nang ngaral ng ibang Jesus, di ba? Dami-dami niyan eh. O, ang Jesus namin, tao lang yun. Di ba? O, papatuloy ko po. Na hindi namin ipinangaral. O kung kayo nagsitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. O, mabuting magtiis ka na lang. Wala kang tatanggapin na reliyon at aral eh. Pagka yung ipinangaral sa yung Jesus, tao, o tapos pinangaral, tapos siya raw yung Jesus, o mabuting wala ka ng religion o tinanggap na aral. Sabi rito ni Pablo, kung ang Jesus mo tao, o tagapagligtas mo tao, hindi po, ganun. Yun, marami kasi nangaral lang Jesus eh. Ang ating Panginoong Jesus, Diyos po yun. Siya po yung Diyos sa lumang tipan, ng Panginoong Jesus. Dahil binigay na lahat ng Ama sa kanyang lahat ng mga bagay. Ayun, marami kasi nangaral ng ibang Jesus eh. Ang pinatatanggap sa atin ng Diyos, yung kanyang ebanghelyo, saka yung sugo, yun po. Tatanggapin natin. Ang tunay na sugo po ng Diyos, yung sinasalita at inaaral lang, yung mga utos lang ng Diyos. Yun po, yung mga aral lang niya, ang inuutos, sinasalita, o yun. Pagka may nagdagdag na aral, utos, o hindi po sugo ng Diyos yun. At saka hindi rin ebanghelyo ni Kristo yun. Mga bulaan po yun. At dito, sa content ko, di ba, lahat dito, puro salita ng Diyos, tinuturo ko sa inyo. O hindi ako nagdadagdag dito. Maaral lahat po ng Diyos. Ganun po, pagka may nagdagdag na aral mga bulaan po yun. Kasi maraming pumapa rito nangangaral ng ibang Jesus no? Sabi rito ni Pablo. Ito naman po sa Galatia, sabi ni Pablo sa Galatia. Kasi may nangangaral ng ibang Jesus, dami-dami niyan Mga bulaan po yun, yung Jesus mo tao, tapos ikaw yung Jesus, mga bulaan po yun. Itong sabi po ng banal na kasulatan, dito sa Galatia 1:6. Ako'y namamanga na kay dali ninyong nagsilipat sa ebanghelyo.
buwat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. At ito hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroon din na sa inyo'y nagsisiligalig at nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. O, di ba? Ano ba yung pinasasama ng mga ibang mabulaan na yan? Yung mga dagdag na aral. Tapos, yung sinisiraan nila ang Panginoong Hesus, tao, di ba? Tapos, yung nagdagdag sa utos, yung kanilang sugo, sugo raw sa uling araw, wala naman sa Biblia. O yun, mga bulaan po yun eh. Yung mga nag-iibig pasamain ang ebanghelyo ni Kristo, sabi rito, no? Patuloy ko po, datapot kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, na mangaral sa inyo na ano bang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral, ano? Yung iba raw na ebanghelyo, no? Yung ibang aral yun, sabi ni Pablo, ibang aral po yung, wala sa instruction ng Diyos, ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa inyong tinanggap, ay matakwil. O yun o, tatakwil mo daw yung mga aral na gano'n, yung mga nagdagdag sa utos, yung pinapapasama yung Panginoong Hesus, o itatakwil mo daw yun. Sabi rito ni Apostol Pablo, tatakwil mo daw yung mga ganong aral, yung nagpapasama sa Panginoong Hesus, saka yung mga wala sa instruction, o yung, di ba, itong sa, yung ibig sabihin dito, yung pasamain yung ebanghelyo ni Kristo, o, sabi nga, kahit daw yung anghel sa langit mangaral ng ibang Hesus, o ng ibang wala sa instruction ng Diyos, o itakwil mo raw, di ba? O basahin ko po sa inyong muli para maintindihan nyo. Dito po sa Galatia 1:6. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ebanghelyo, buwat ng tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo na ito hindi ebanghelyo, kundi may ilan sa inyo'y nagsisiligalig na nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Pinasasama nila ang Panginoong Hesus, di ba? Dapat kahimat kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo na anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil o tatakwil mo raw. Ayon sa aming sinasabi ng una, ay muling ayon aking sinasabi ngayon, kung sino man ay mangaral sa inyo na anumang ebanghelyo na iba kay sa inyong tinanggap ay matakwil. O yun o, kung iba daw yung aral, yung mga instruction at turo, o tapos yung pinasasama ang Panginoong Hesus, o takwil mo raw yun. Ganun. Kasi ang ating Panginoong Hesus, no, yung Ama at Anak, iisa lang ang pangalan niyan. Iisa lang ang pangalan nila, yung Holy Spirit. Isa lang po. Kasi siya yung tatak natin, yung Panginoong Hesus. Siya po yung tatak natin pagka yung nangabautismohan tayo. Ito mo sabi ng banal na kasulatan. Siya yung tatak natin pag nangabautismohan tayo sa Panginoong Hesus, ibinihis natin ang Panginoong Hesus. Dito sabi ng banal na kasulatan Siya yung tatak natin, Holy Spirit, yung Panginoong Hesus. Ito po sa Galatia 3:26. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Hesus. Sapagkat ang lahat sa inyo nangabautismohan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. O ibinihis na natin ang Panginoong Hesus no? Basta sumampalataya sa Kanya, o nabihis na natin. Yun yung pinakatatak nating Holy Spirit, yung Panginoong Hesus. Siya po yung Holy Spirit ng Ama. O papayag ba kayo yung Espiritu ng Ama, si Yesu Kristo? Tapos, ang pangalan ng ating Ama sa langit, iba? Hindi. Yun din po yung pangalan ng ating Ama. Kasi Espiritu rin siya ng Panginoong Hesus. Hindi po pwede yung Espiritu ng Ama, tapos iba yung pangalan niya sa langit. Hindi. Kaya nga sabing ganun ang kanyang pangalan, tatawaging walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan, di ba sabi? O yun po yung tatak natin sa Diyos. Ang ating Ama, ang Panginoong Hesus at Holy Spirit, o isa lang pong pangalan niya, magkakapangalan po sila. O yun.
Yun po yung pangalan din ng ating Ama, ng ating, isa lang po. Yun yung tatak na sa atin yung Holy Spirit. Ito sabi po ng banal na kasulatan. Dito po sa Efeso 4:30. At huwag ninyong pigyatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Siya yung Espiritu sa atin, yung Holy Spirit, yung Panginoong Yesus. Hindi pa pwede yung Espiritu Santo mag-iba pangalan ng Ama sa langit, hindi po pwede yun. Gaya naman ni Juan, di ba? Si Juan Bautista, hindi kinukonsidera ng Panginoong Yesus na si Juan Bautista yun eh. Si Elias yun eh. Kasi espiritu ni Juan Bautista, espiritu po yun ni Elias. Ganun po yun. Kaya si Elias pa rin yun, kinonsider ng Panginoong Yesus na si Elias po yun, hindi po yun si Juan Bautista. Ganun po, isa lang po ang espiritu ng Ama at ang Anak. Ganun po. Siya yung tatak natin, sabi rito, di ba? Basahin ko sa inyo rito. Sa may Efeso 13. Kasi siya yung tatak natin na Holy Spirit, yung Panginoong Yesus. Pag sumampalataya ka, nabautismohan ka, siya po yung tatak natin, yung Panginoong Yesus. Ito po, di ba sabi, ang nangabautismohan kay Kristo, ay ibinigay si Kristo. Siya po yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan naman sa sa Efeso 1:13. Sa Kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo na inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman, mula nang kayo magsisampalataya, ay kayo tinatakan ng Espiritu Santo, na ipinangako. Ipinangako, di ba? Siya po yung tinatak nating Holy Spirit, yung Panginoong Yesus. Basahin ko sa inyong muli rito sa Efeso 4:30. At huwag ninyong pigyatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Sino ba yan? Di ba? Yung Holy Spirit na sa atin, yung Espiritu ng Ama, di ba? Si Kristo po yun. Yun po yung pangalan ng ating Diyos, Jesus Christ. Yung pangalan ng Holy Spirit, ng Ama, ng Anak, isa lang pong pangalan nila. Magkakapangalan lang sila kasi Espiritu po ng Ama, ang ating Panginoong Yesus. Siya po yung nasa atin, yung Panginoong Yesus. Siya po yung ibinihis nating Holy Spirit. Pag nabautismohan tayo, sumampalataya, siya po yung tatak natin sa Diyos na Ama. Basahin ko sa inyo rito sa unang Korinto 13:5. Sisatin ninyo ang inyong sarili kung kayo na nga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa gadang inyong sarili na si Yesu Kristo ay nasa inyo? Maliban na kung kayo'y itinakwil na. Siya yung nasa ating Holy Spirit, si Kristo. Hindi nyo ba nalalaman si Yesu Kristo nasa inyo? Diba? Siya po yung Holy Spirit ng Ama. Yung Holy Spirit ng Ama, hindi po pwedeng magkaiba yung pangalan ng Ama sa langit. Ganun po yun. Magkakaiba pangalan po yung Ama natin. Kaya pag nagbautismo si Apostol Pablo sa pangalan ng Panginoong Yesus, di ba? Kasi magkakapangalan sila. Dahil Espiritu rin ng Ama yung Panginoong Yesus. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan, siya po yung nasa atin, di ba? Yung Panginoong Yesus. Sabi nga, ang walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Yun po yung tatak natin sa Diyos, yung Kanyang Holy Spirit. Siya po yun. Kaya nga yung sa Apokalipsis, yung tatak nung nangaligtas, ang tatak nila, Panginoong Yesus. Yun yung pinantatatak yung ng mga alipin ng Diyos yung nasa Diyos, siya yung pinantatatak. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Yung nangaligtas na 144. Dito po sa Apokalipsis 7:1 hanggang 4.
At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang wag umihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos. Ayun o, ang pinatatatak, yung Panginoong Hesus po yun, yung pangalan niya. Pangalan ng Ama, ng Anak, yun po. Nataglay ang tatak ng Diyos na buhay. Siya ay sumigaw ng tinig ng malakas sa 4 na anghel na pinagkuulobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyo ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng Diyos. O yun o, narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 natatakan. Ayun o, yung mga natatakan, di ba sabi nga, huwag niyong pigitain ang Espiritu Santo ng Diyos sapagkat kayo tinatakan, di ba? Yun yung tinatatak, yung Panginoong Jesucristo sa noo, sa pangalan. O, tatak nun yung aral po yun, saka yung Holy Spirit. Yun po yung pinakatatak natin sa Diyos. Yun po yung pangalan ng Diyos. Yun po yung tunay na ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Yun po yung pinantatatak. Yun po yung tunay na aral, no? Kasi ayaw ng Diyos na mahaba-haba po kasi itong aral na to. Kaya, ayun, doon po tayo mananatili sa mga ibang, yun po yung tatanggapin natin, yung aral ng Panginoong Hesus. Kasi yung Espiritu, yun po yung aral ng Panginoong Hesus. Yun po. Yun po yung aral. Pag nailagay nyo sa puso nyo yun, sinunod nyo, kayo po yung maliligtas. Yun po yung Holy Spirit, na aral ng Diyos. Sabi nga ng Panginoong Hesus, eto basahin ko sa inyo rito para malaman nyo. Dito po sa 6 ng 1. Dito po sa 6 ng 1. 62. Sa 6:63, ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang pinakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Yun po yung Espiritu ng Diyos, yung aral ng Panginoong Hesus. O, kailangan walang dagdag sa aral at utos niya. Pag may nagdagdag po doon, mga bulaan po yun, yung mga pinasasama yung aral, tas nagdadagdag sa utos, mga bulaan po yun, hindi po yun ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ito, basahin ko rin sa inyo rito sa sa may Apokalipsis naman, 19:9. At sinabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mong alipin at ang iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. O yun may patotoo ni Jesus, sabi rito. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patotoo ni Jesus, siyang espiritu ng hula. O yun espiritu ng hula, sabi rito. Sapagkat ang patotoo ni Jesus, siyang espiritu ng hula. O yun po yun, yung tunay, yun po yung espiritu, yung mga aral po ng Diyos. Dapat yun po yung tinatanggap nating aral, huwag po yung iba-iba. Kung may nagtuturo po ng ibang aral, o ibang Jesus, o hindi po yun ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus, hindi po yun. Mga bulaan po yung mga ganun. Kailangan maaral lang po ng Diyos, ng Panginoong Hesus, ganun. Doon po tayo mananatili, sabi ng Diyos dito. Yun po yung ating iisipin, doon po tayo mananatili, sabi ng banal na kasulatan. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po ito po sabi ng banal na kasulatan sa 2 Timoteo 3:14. Dapat mananatili ka sa bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroon mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutunan. O doon ka rin mananatili sa nagturo sa'yo, sabi rito.
sa aral mong tinanggap na tama. Yun yung sabi ng banal na kasulatan. Yun po. Yun po yung ating tatanggapin na aral po, ganun. Yun po yung tatanggapin nating aral, doon daw tayo mananatili. Sa mga ay panalanginan, isipin natin. Kasi ayaw ng Diyos yun, igigiba niya lahat yung nasa sanlibutan eh. Babasahin ko na lang uli, dito muna sa inyo tong huling talata. Kasi ano po yung video nagkukurap. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Yun po iisipin natin yung kanyang, pag iniisip natin yung Diyos, yung kanyang mautos, o nakalagak yung isip natin sa kanya ng puso. Ito sabi ng banal na kasulatan. Hindi sa mga bagay na panlupa. Yun po iisipin natin. Yung sabi kasi ng banal na kasulatan, di ba? Alalahanin mo naman ang may lalang sa inyo. Sabi ng banal na kasulatan, di ba? Sa Ecclesiastes 12:1. Ito rin sabi ng banal na kasulatan sa may 2 Timoteo 2:7. Isipin mo ang sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Yun, isipin natin yung sinasabi ng Diyos. Yun po yung utos. Doon po tayo mananatili, iisipin natin. Huwag po natin isipin yung mga bahay panalanginan, mga malalaking templo dyan, kasi hindi po makapagliligtas sa atin yun. Ayaw ng Diyos na ilagak natin ang ating isip, puso sa mga bagay na panlupa. Nasa lupa yun, di ba? O isipin natin yung mga aral ng Diyos para nakalagak yung isip natin sa langit. Yun po, yung tatak ng Diyos sa atin, yung kanyang maaral at Panginoong Yesus. God bless po, yan po yung ating topic na tapos. Only receive you gospel, our Lord Jesus Christ, and then messenger is a topic for tonight is done. God bless po. Ingat po sa pangalan ng ating Panginoong Yesus.